Ikaw ba ay masaya sa inyong relasyon? Or isinusumpa mo na ba ang relasyon na yan? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na nagtitiis na lang siya sa'yo pero ayaw na niya talaga sa'yo. So, kung nakaka-relate ka sa ganitong suliranin or problema sa pag-ibig, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so eto, ating aalamin ang mga signs na napipilitan na lang siya pero talagang ayaw na niya sa iyo. Kumbaga literal na nagtitiis. So, at number 1, eto, yung wala nang I love you, wala nang I miss you. 'Di ba? Ang mga salitang yan yung mga pinagsasabi niyo dati noong kayo pa ay bago or noong kayo pa ay nagliligawan. Pero ngayon, hindi mo na yan naririnig sa kanya. Meron talagang mga tao na hindi vocal at madalas yan sa mga kalalakihan. Pero karamihan pa rin ay sinasabi yung mga katagang yan, lalong-lalo na kapag talagang in love sa bawat isa, di ba? So, magtataka ka na kung bakit sa tagal nyo nang nagsasama at bigla-bigla nang naglaho yung mga salita na yan hanggang sa tuluyan nang nawala. So, ayan po ang number 1. Number 2, eto yung hindi na siya attracted sa'yo. Nako, yan pa naman yung mga dahilan kung bakit na-in love kayo sa bawat isa. Dahil na-attract kayo sa bawat isa. So, kapag naglaho na yung attraction na yan, nako, iba na. Parang nagiging ibang level na yung relasyon ninyo. Kung dati ay talagang romantic na, ang sarap magmahal at minamahal. Ngayon, wala na yung attraction. So ano nga ba? Ang nagko-connect pa sa inyong dalawa. Ano yan? Naging magtropa na lang kayo? Naging magkaibigan na lang nang wala ng romance, di ba? So kapag napapansin mo yan na wala na yung mga dating sweetness niya sa iyo, wala na yung mga dating pagpupuri niya na ina-appreciate niya, yung mga meron sa iyo, yung physical traits mo, yung kagwapuhan mo, yung kagandahan mo, ay wala na, naglaho na yung mga pagpupuri. Okay? Kumbaga, nagsasama na lang kayo dahil sa mga pakinabang ninyo sa bawat isa or yung convenience na nakakamit ng bawat isa sa pag-stay nyo together. Naku, hindi masaya ang ganyan. Walang patutunguhan yan. Parang literal na naggagamitan na lang kapag ganyan. Okay? So, ayan po ang number 2. Number 3, eto, yung hindi ka na niya sinusuyo. Oh, di ba? Kung matatandaan mo dati, kapag meron kayong pag-aaway, meron kayong hindi pagkakaunawaan, ay pagkatapos ng mga yan, sinusuyo ka niya. Ngayon, ano na ang nangyari? Away, tapos wala nang suyuan. Talagang pinapanindigan na niya yung away ninyo. Mas gusto pa nga niya na nag-aaway kayo, di ba? Ibig lang sabihin yan ay talagang naglaho na yung interest or yung gusto niya sa iyo. Literal, na umaayaw na siya. Umaayaw na talaga. Ganon yun. Kasi kapag mahal ka ng isang tao, pagkatapos ng mga ganyang mga pag-aaway, kahit papaano ay makikipag-usap yan sa iyo. Or literal na sinusuyo. Ganun, di ba? Maraming paraan para yung mga hindi pagkakaunawaan ay maayos. Pero kapag wala na lahat yung mga yan, nako, wala na yan. So kapag ganyan ang lagi mong napapansin na wala ka nang makitang effort na gusto niyang ayusin yung mga dapat na pag-usapan or mga gusot ninyo, nako, wala na yan. Yan na yung isang sign na siguro the best siguro ay pag-usapan ninyo kung kaya pa. Pero kapag hindi na ay the best na bumitaw. Okay? Number 3. Number 4. Ito, yung
marami siyang kalokohan kapag wala ka. Wala ka eh. So, pagkakataonan niya para magawa na niya yung gusto niya. At madalas, ito yung mga bawal sa isang relasyon, okay? So, kapag wala ka, tapos nababalitaan mo or napapansin mo na yung partner mo na yan, karelasyon mo, ay puro na lang kalokohan ang pinaggagawa niya, naku, sigurado na wala na yang pagmamahal sa iyo. Kasi ang taong nagmamahal, wala ka man sa kanyang paningin, kahit umalis ka ng matagal, talagang hindi yan gagawa ng bagay-bagay na makakasira sa inyong relasyon. Di ba? So ito parang kapag wala yung pusa, andyan yung daga, naglalaro. Ganon yung literal na example sa partner mo. So hindi na yan maganda, okay? Kapag ganyan yung ginagawa ng partner mo, kumbaga broken na yung trust kapag ganyan at bastusan na yan, di ba? Bastusan na literal. Kapag ganyan, wala na yung respeto eh. Hindi ka na niya nire-respeto. Kapag wala ka, gumagawa siya ng mga hindi ka nais-nais. So ayan po ang number 4. Number 5, ito yung hindi ka niya ina-update. Oh, alam nyo sa panahon ngayon, napakadali ang mag-message, ang mag-communicate. So, wala nang dahilan para hindi magawa ang mga bagay na yan, okay? Pero itong karelasyon mo, wala na. Parang nakalimutan na or sinasadya na hindi na nagsasabi sa iyo, di ba? Kung dati-rati ay nag-a-update siya lagi, kaya alam mo kung ano yung nangyayari sa kanya. Ngayon, wala na. Kumbaga, wala ka nang nalalaman kung saan man siya naroon, kung ano man yung mga pinaggagawa niya, kung ano na ang nangyari sa kanya. Wala. Hindi mo na alam kung ano na. Kapag madalas na yan or ganyan na ang setup niyong dalawa, nako, huwag ka na magtiis sa ganyang uri ng karelasyon kasi wala na siyang pagpapahalaga sa pagsasama ninyo. Kumbaga, parang gusto nga na niyang umalis eh. Nagkakanya-kanya na yung ipinapakita niyang pakikitungo sa iyo. Kapag ganyan na, wala na. Literal na wala nang pagmamahal yan. Kumbaga, andyan man siya sa iyo, pero sobra-sobrang nagtitiis yan. Napipilitan lang yan. Siguro, may pakinabang na nakukuha niya sa iyo, kaya andyan siya. Pero aside from that, wala na. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito yung pinaka-obvious na sign kapag wala ng intimacy. Nako, siguro kapag wala na talaga yan, ano pa nga ba ang silbi ng inyong pagsasama, di ba? Ano yan? Magsama kayo para lang maging magpartner na hanggang doon lang, para kayong magkaibigan or magtropa or mag-BFF. Pero yung intimacy sa bawat isa ay wala, di ba? Paano yun? Napakahirap naman yata. Ang dalawang nagmamahalan, diyan nila inilalabas yung kanilang totoong nararamdaman sa bawat isa. At yan yung pagsasanib ng inyong mga katawan. So kapag wala na yan, umaayaw siya, nagdadahilan siya, at lahat-lahat na ay ginagawa para hindi kayo humantong sa ganyan, nako, yan na yung literal na ayaw na niya sa'yo. Ayaw niya talaga. Mag-isip-isip ka na. Okay? So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung wala na siyang paki in general at lagi pa siyang galit. Nako, double jeopardy ito, parang pinagsama-sama na. Napakahirap naman yata. So, kapag ganyan na ang pakikitungo sa iyo ng partner mo, karelasyon mo, wala na, umalis ka na dyan. Huwag ka nang mag-second thoughts or magtiis sa ganyang uri ng pakikisama or pakikipagrelasyon. Okay? Biruin mo, wala na siyang pakialam sa iyo at lagi pang galit. Ano pa nga ba ang gusto mong gawin niya sa iyo para matauhan ka? Gumising ka na, okay? Umalis ka na dyan habang maaga pa. Okay? Literal na ayaw na niya, hindi ka mahal ng tao na yan. So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang mga signs na nagtitiis na lang ang tao na yan sa iyo, pero ayaw na niya sa iyo.
hindi ka mahal niyan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, forget to subscribe,